Dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang mga ginawa sa lahat ng bansa ay dapat ipaalam. Siya ay purihin, handugan ng awit, ating papurihan ang mga kahanga-hangang mga ginawa niya na dapat isa-isay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na sa Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong linggo na inyo pong binigay sa amin. Ama, salamat po sa pag-ingat at paggabay sa buhay ng bawat isa na narito ngayon sa inyong bahay panambahan. Ama, sa paglapit po namin sa inyong harapan, naway pakalinisin niyo po ang aming mga sarili at wala pong ibang maitaas kundi ang ngalan niyo lamang. Gabayan niyo po ang bawat isa na magbibigay papuri sa inyo. Muli po, maraming salamat. Ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa ngalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Amen. Good morning. Good morning. Ulitin po natin. Good morning. Good morning, people of God. Good morning. Sa atin pong bawat linggo ng pagsasama-sama, nandoon yung excitement natin, di po ba? Because we want to worship the Lord. We want to sing to Him. Bakit? Sapagkat siya po'y karapat-dapat purihin. Dahil po dito, gaya po ng ating aawitin, ang sabi doon, I bow my knee before your throne. Panginoon, iniluluhod ko yung aking tuhod sa iyo. Sapagkat alam ko na ang buhay ko'y hindi ko pag-aari. At sa aking paglapit sa iyo ng may pasasalamat, mga awitin, naway magbigay ito ng kaluguran sa iyong pangalan. Tayo pong lahat ay tumayo. And let us worship the living God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We give you glory. We give you praise. Before your throne, I know my life is not my own. I offer up this song of praise to bring you pleasure, Lord. I seek the giver, not the gift. My heart's desire is to lift you high above all earthly kings, to bring you pleasure, Lord. Hallelujah.
is not my own. I offer up this song of praise to bring you pleasure, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to the King. Hallelujah. Mayroon pa nga po ba kaming pwedeng hindi magawa, Panginoon? Lalo na po kung pagpupuri at pagsamba ang pinag-uusapan. Oh God, kami po'y nakatayo sa iyong harapan sa oras na ito. Sumasamba, nagpupuri sa iyo, Panginoon, ng aming buong puso, ng aming buong lakas, sapagkat tunay na karapat-dapat kang purihin. Amen. 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 Good morning, GCF Bulacan. Morning. Pang-apat na good morning. Praise God. Napakabuti po ng ating Diyos. Amen po ba? Sobra ang kabutihan niya na tayo ay nakakaranas ng kalayaang magpuri sa Kanya. Wala tayong giyera. Oh, praise God. Wala tayong dinadanas ng iba doon sa ibang lugar. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Kayo po ba'y naniniwala ang ating Diyos ay great? Amen? Our God is a great, great God. Amen? Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, my God is a great, great God. Amen. Kahit po ano ang ating pinagdadaanan, kahit gaano karami ang problema, tapat ang Diyos. Great is our God. Amen. At kahit ano ang ating problema, kahit ano yung mga pagsubok sa buhay, kayang-kaya natin yan. Bakit? Our God is greater. Our God is a great, great God. Amen. Woo! Come on, let's sing this song. And let's declare the greatness of our God. Clap your hands. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you. Amen. None like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Come on. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Amen. Woo! Great God. Let's declare
Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. You are the only God. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power, our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power, our God. Our God. Yeah! Mabuti ang Diyos. Dakila ang Diyos. Woo! May problema ka? Kayang-kaya ng Diyos yan. Let's declare it. Kung kasama natin ang Diyos, walang makakalaban sa atin. Amen. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Then what can stand against? Wala na. Then what can stand against? Come on. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power, our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power, our God. Pwede po bang kayo lang? Kayo lang, our God. Our God is strong. Come on, louder, people of GCF. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power, our God. Our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who can stand against? Then what can stand against? Then what can stand against? Thank you, Lord. Malakas po ang aming loob, Panginoon, na sabihin, kung ikaw ay kasama namin, walang sino man na makalalaban sa amin, Panginoon. If you are with us, who can be against us? Our God is a great, great God. At yun po'y patuloy naming ipoproclaim, patuloy naming i-declare, Panginoon, because you really a great, great God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa atin pong paglapit sa Panginoon, nais ko lang pong basahin yung Habakkuk chapter 3, verse 2. Lord, I have heard of your fame. I stand in awe of your deeds, O Lord. Repeat them in our day, in our time. Make them known in wrath. Remember mercy. Ang sabi po ni Habakkuk, Panginoon, narinig ko, nabalitaan ko ang kadakilaan mo. Dahil dito'y nakatayo ako na mayroong dakilang pagkatakot ng banal na takot sa iyong harapan. Panginoon, ulitin mong muli iyon sa panahong ito. GCF,
during those times, whenever they worship the Lord, they worship Him, giving their best, bowing down before Him, kneeling down before the Lord. Lahat ng gesture na kaya nilang gawain to glorify God. And this is the prayer of Habakkuk. Repeat them in our day, O Lord. Na sa bawat pagsamba namin sa iyo, nandoon yung dakilang paggalang, pagkatakot, standing in awe of you, O Lord. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, so beautiful, so marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? No one, Lord. Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. And I stand
reverence, we worship you, O God. In awe, we come to you, Lord Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan. And as we are standing in awe of you, O Lord, nawa po'y naging katanggap-tanggap ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba sa napakataas at nag-iisang Diyos. Purihin ang iyong pangalan, dakilain ang iyong nag-iisang pangalan. Hallelujah. We give you praise, O God. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen. Amen and amen. Amen. Praise God. Please remain standing for the reading of the word. Para po sa ating scripture reading, samahan niyo ako na basahin ng Exodus chapter 20 verse 13. Exodus chapter 20 verse 13, basahin po natin. You shall not murder. Siguro isa pa po, you shall not murder. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pribilehyo na pinagkaloob sa amin upang minsan pa ay makapagsama-sama kami sa lugar na ito na may isang layunin at yan ang ay mapalwalatian, dakilain, parangalan at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Yes, Father, we acknowledge your worthiness and just what the creatures in heaven says, O Lord, you are worthy indeed to receive all the glory and praise and honor, O Lord. Kaya nga po sa umagang ito, narito kami lahat, patuloy na kinikilala ang iyong kadakilaan, ang katotohanan na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nilikha mo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng iyong mga salita lamang. Ikaw ang Diyos na nasa lahat ng dako, kaya naman ang aming kasiyahan na ikaw ay aming kasama ngayon. Sapagat hindi lamang ikaw nasa lugar na ito, higit sa lahat ikaw ay sumasa amin. Kinikilala namin naman na ikaw ang Diyos na nakakaalam na lahat ng bagay. Alam mo ang lahat ng nasa puso ng bawat isa po sa amin. Alam mo ang aming mga alalahanin. Alam mo ang aming pagtatagumpay, ang lahat sa aming buhay. Lord, maraming salamat sa katotohanan ito at nais namin itaas aming kadakilaan sa aming kalagitnaan. Ama, kinikinala rin namin na ikaw ang Diyos na banal, ang Diyos na umiibig, ang Diyos na puno ng biyaya at habag. Kaya yung pinagkaloob ang ibuntong nanak ni si Jesus upang tubusin ang bawat isa po sa amin sa aming mga kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa at paghihirap, sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay. Nasa amin ang buhay ng pag-asa na kami rin ay muling mabubuhay pagdating ng panahon kung saan ay makasama ka namin magpakailanman sa iyong kaharian. Lord, ito rin ang aming panalangin na nawa ay maisang puso ng bawat isa po sa amin ang tunay na diwa ng pagliligtas mo sa aming mga buhay. Na kami ngayon ay nabubuhay hindi para sa aming sarili lamang, higit sa lahat para sa inyong kalwalatian. Totoo po, Ama, na marami kaming mga naisin sa buhay. Marami kaming mga pangarap, marami kaming nakikita sa aming paligid na para bang sa isang banda umaagaw ng aming atensyon, ng aming devotion sa inyo. Lord, it is my prayer for your children. Please, help them, O God, to realize na ikaw at tanging ikaw lamang ang siyang makapagbibigay ng satisfaction sa kanilang buhay. Tulungan mo po ang bawat isa na makita na meron kang magandang layunin sa buhay ng bawat isa po sa amin.
isa sa amin ay matagpo ang nagtatapat. Masabi, marinig mula sa inyong bibig ang mga salitang, "Well done, thou good and faithful servant." And Lord, as we come to you this morning, as we worship you, ang aming panalangin na nawa, tanggalin mo ang anumang bahid ng kasalanan na maaaring maging sagabal sa aming pagsamba sa inyo. Nawa ay maging katanggap-tanggap ang aming awitan, nawa ay maging katanggap-tanggap ang aming pakikisalamuha sa bawat isa. Mabigyan ka nawa namin ng kalwalatian sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong na salita. Bawat bahagi ng gawain ito, nawa ay makapagdulot ng ngiti sa inyong mga labi, Ama. At sa aming panalangin, ang aming panalangin din na sa mga alalahanin na meron ng aming mga kapatiran, please, kayo po ang magbigay ng kapayapaan. Kayo po ang magbigay ng kasiguruhan na ikaw na aming mapagmahal na Ama ang siyang nagnanais ng the best sa bawat isa po sa amin. Tulungan mo kami na magtiwala ng lubusan. Bilang tao, marami kaming mga takot sa puso. Pero tulungan mo kami na yakapin yung sinasabi namin na ikaw ang makapangyarihang Diyos. Ikaw ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya nga po ang aming panalangin na nawa ang mga katotohanan ito ang siyang naming naging kalakasan at maging gabay sa aming pang-araw-araw na buhay. At sa pagsamba ngayong umaga, maraming salamat po at pagpalain mo ang bawat isa sa amin sapagkat ito ang aming panalangin sa matamis at dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mari na po tayong magpaupo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan. So, medyo kanina ay umulan, pero salamat at pinatigil ulit ng ating Panginoon upang walang maging hadlang sa ating mga kapatiran na paparating pa lamang. Makarating ng mapayapa, lalo na doon sa mga walang sasakyan. Let's pray na maayos din po yung daanan natin dyan. So tayo ay nasa serye ng pag-aaral patungkol sa 10 utos ng ating Panginoong Diyos. And I hope and pray na sa seryeng ito ay mas nakikilala natin ang Diyos na buhay na ating sinasamba, ang kanyang panuntunan, ang kanyang pagnanais na walang ibang Diyos na dapat maging Diyos sa buhay ng bawat sa atin kundi siya lamang. Hindi niya rin nais na maging una lamang sa ating buhay. Higit sa lahat, nais ng Diyos na siya ang maging lahat sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kasama na yung sarili nating interest. And then ayaw ng Panginoong Diyos na tayo gumawa ng mga imahen o namang ribulto o idols, na kung saan makikita natin sa aklat ng especially sa Old Testament ang galit ng Panginoong Diyos sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. At sabi nga natin, maaring wala tayong ribulto sa ating katahanan, maaring wala tayong ribulto sa ating buhay, subalit marami tayong idols tulad ng kayamanan, posisyon sa buhay, at maging yung pleasures ng buhay ang siyang mga Diyos-Diyosan na siyang nakikiagaw sa ating pagmamahal at devotion sa ating Panginoong Diyos. Then pangatlo, nais ng Panginoong Diyos na igalang natin, irespeto natin ang kanyang pangalan, kung kaya't wag nating banggitin sa walang kabuluhan. At pang-apat, alalahanin natin ang araw ng Sabat. Now, we have studied tayo bilang nasa bagong tipan, nasa bagong covenant, ay hindi nasakop ng Sabat o pagsamba sa araw ng Sabado, sapagkat ang pagsamba sa araw ng Sabado ay intended o ito ay covenant ng Panginoong Diyos sa mga Israelita. At tayo po ay hindi Israelita. Tayo po ay mga Hentil. Kung kaya naman ang ating pagsamba ay araw ng Linggo sapagkat inaalala natin ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, ang kanyang pagtatagumpay laban sa kamatayan, at dahil dito meron tayong buhay. Kung kaya tayo ay nagsiselebrate every first day of the week. At ito ay tinawag sa Biblia na the Lord's Day. Tayo ay umaten sa simbahan, kung noon ay araw ng Sabat, ginagawa nila dahil takot. Kapag hindi nila ginawa, maaari silang mamatay. Pero ngayon, araw ng Linggo, hindi ka mamamatay. Pero kung tunay na mahal mo ang Diyos, at tunay na gano'n ang iyong pasasalamat sa kaligtasan na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoong Diyos, uunahin mo siya tuwing unang araw ng Sanlinggo.
So malaki yung pagkakaiba. It's more of the heart issue sa ating panahon ngayon. At ngayon po, tayo ay dadako sa ika-6 na utos. Marahil, itong utos na ito ay masasabi natin na isa sa mga utos na, eto kayang-kaya kong tuparin ito. Do you think so? Siguro sabihin, yung 5 utos medyo mahirap yun eh. Pero ito, mukhang kayang-kaya ko to. No? So when we come to the 6th commandment, we lament the loss of life around us, while at the same time, most of us, sinasabi natin na, oy, salamat. At least kahit paano, merong isang utos na kaya kong gawin. You shall not murder. At pwede ko sabihin siguro na konti lang dito ang mamamatay tao. Meron ba? Or hindi kaya lahat tayo? Tingnan natin, no? So if honoring our parents is the foundation of our relationship with people, then we could say that murder is the serious offense na pwedeng gawin ng isang tao sa kanyang kapwa. And I believe this is also one of the reasons kung bakit sa 10 utos, pagkatapos na ilatag ang pinakapundasyon ng relasyon na meron tayo sa ating kapwa, ay ang sinunod, yung isang bagay na napakahalagang pag-isipan natin bago natin gawin. Sapagkat ito ay naglalarawan ng malaking pag-rebelde sa disenyo ng Panginoong Diyos patungkol sa buhay. And I believe na napapanahon din itong utos na ito, itong mensahe na ito ngayon sa mga, especially sa mga nagaganap sa ating paligid. Napakaraming patayan na nagaganap, especially sa ibang bansa, sa Israel at sa mga Palestinian. I don't know if you're familiar, I think yesterday, ay merong balita na tumira na rin ang US at kanilang pinabagsak ang mga missiles ng mga Yemen at nagmi-meeting ngayon ang Russia at ang China. Ito na ba ang end of the world? Ito na ba ang second coming? Hindi ko alam. Ayoko maging false prophet, no? But the point is, be ready. So anytime, pwedeng dumating ang Panginoon, anytime pwede tayong umuwi sa presensya ng ating Panginoong Diyos. At alam nating lahat na marami ng tao ang binawian ng buhay dahil sa sigalot na ito na nagaganap sa Middle East. No? Now, bago tayo magpatuloy, gusto kong pansinin po ninyo na ang utos nating pag-aaralan ngayon, yung pinakamaikling utos sa 10 utos. Pwede natin sa original, ito ay 2 salita lamang. No murdering. Sa original ng pagkakasalin. Ito rin ay isang utos na, isa sa mga utos na punong-puno ng negatibo, emphatic, no? Na wag kang papatay. At masasabi din natin na ang utos na ito ay medyo confusing sa iba, sapagkat sa ibang translation, especially sa King James Version, ang nakasulat is, thou shall not kill. Pero sa original, ang sinasabi ay, no murdering. Thou shall not murder. Now, what is the difference of killing and murdering? Siguro maganda, balikan natin yung original na salita. Kinuha ito sa Hebreo na salita na ang ibig sabihin, yung pinag-isipan. Bago mo gawin, bago mo patayin, bago mo saktan ng isang tao, pinag-isipan, pinagplanuhan. So, sa ating batas, merong pagkakaiba yung killing at saka yung murder. Yung killing, masasabi natin na ito ay hindi mo sinasadya. Maaring may pangyayari na naganap, wala kang intention na patayin ng tao, pero napatay mo siya. Pero pag sinabi nating murder, sinadya mo, pinagplanuhan mo, pinag-isipan mo. At ito yung sinasabi ng Bible. Kaya nga sa Old Testament, kung papansin niyo po, meron silang tinatawag na mga city of refuge. Sa bawat city, naglagay sila ng city of refuge o 6 na cities nilagyan nilang na city of refuge. Para saan ito? Ito ay para dun sa mga tao na nakapatay nang hindi nila sinasadya. So para protektahan ng kanilang buhay, dun lang sila sa city of refuge. Mananatili sila doon hanggat buhay yung high priest. Walang pwedeng gumalaw sa kanila kapag nandun sila sa city of refuge. Pero kapag sila ay lumabas,
then walang pananagutan o ibig sabihin, meron pagkakataon yung mga taong pamilya nung kanyang napatay na siya ay gantihan. Parang in a sense, parang kulungan din siya. Pero protected sila nung doon sa lugar na yon. Walang pwedeng gumalaw sa kanila. Bakit? Kasi sabi nga, hindi niya sinasadya. Pero mapapansin natin sa Old Testament din, once ng isang tao, sinadya niya, pinag-isipan niya, pinilano niya yung pagpatay sa kanyang kapwa. Sabi ng Biblia, patayin din yung tao na yan. So ngipin sa ngipin, sabi nga, buhay sa buhay sa Old Testament. So, now, tatlong bagay ang titingnan po natin ngayon dito. At tingnan natin, ako nga ba ay isang mamamatay tao o isang tao na ligtas sa utos na ito? Ano ba ang pwede nating sabihin? Now, let's look at the principle behind this commandment. Para makita natin yung kahalagahan ng utos na ito, mahalaga po na bumalik tayo dun sa book of Genesis kung saan ay makikita natin ang creation account or the creation of man at ganun din naman yung unang pagpatay na naganap at pagbibigay ng utos na ating pag-aaralan ngayong umaga. So of all creation of God, we could say that God gave man life in a way na naghihiwalay sa kanya sa lahat ng creation na meron siya. Kung paanong yung Sabat ay naghihiwalay sa 6 na araw, sabi niya, ganun din naman yung tao nung nilikha ng Panginoong Diyos, kakaiba yung paglikha ng Panginoong Diyos sa lahat ng creation na meron siya. Pag binalikan natin yung creation story, lahat ng kanyang nilikha ay nilikha niya sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Sinabi ng Diyos at naganap ang lahat ng bagay. Pero pagdating sa tao, in Genesis chapter 2, verse 7, it says, "Then the Lord God formed man of dust from the ground and breathed into his nostrils and breath of life, and man became a living being." Of all the creation ng Panginoong Diyos, tanging yung tao lamang ang hinawakan, hiningahan ng ating Panginoong Diyos. Lahat ng kanyang nilikha ay sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. And I believe, ito ay nagpapakita ng katotohanan na ang Diyos na lumikha sa tao ay nilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis. Genesis chapter 1 verse 26, sabi doon, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. No? Sa madaling salita, of all the creation na meron, tanging tao lamang ang nilikha ayon sa wangis ng Panginoong Diyos. Now, pag pinag-usapan natin ang image and likeness of God, ang daming ang daming pag-uusap. Ano nga ba ang ibig sabihin ng image and likeness? But isa sa mga pangunahing sinasabi ng mga Bible scholars, ito ay tumutukoy kung paano ang Diyos ay may kakayahan na makipag-ugnayan, ganun din naman tayo. Meron tayong emotion, meron tayong will, and then meron tayong intellect. Of all the creation ng Panginoong Diyos, tayo lang ang nag-iisip. Do you agree with that? Nakakita na ba kayo ng unggoy na nag-iisip? Baka meron, no? Hindi ko lang alam. But the point is, tanging tayo lang may kakayahan na may kaugnayan sa Panginoong Diyos. God created us with body, soul, and spirit. Our body is the box. Our soul, tayo yon. Tayo mismo. Ito ay box lamang, pero yung tunay na buboy ay nandoon sa loob. Yung soul, living soul na tinatawag. And then yung spirit naman, ito naman yung ating ugnayan sa ating Panginoong Diyos. So ibig sabihin, man, no, pwede siyang makipag-ugnayan sa Diyos sapagkat siya ay nilikha na merong espiritu. That is why kung titingnan ninyo sa Old Testament, Book of Genesis, when God says na huwag mong kainin ang bunga ng pagkakaalam ng mabuti at masama sapagkat pag kinain mo yan, then ikaw ay mamamatay. Pero nung kinain nila, namatay ba sila? Physically, hindi sila namatay. In fact, nabuhay pa sila ng 950 or 30 years itong si Adan. Pero ang tanong is, ano ang namatay kay Adan? Ano ang namatay kay Eva? So yung spirit. Kaya ngayon, ang tao is soul. Nakikita natin sila naglalakad, buhay, dahil living soul sila, but spiritually speaking, they are dead. Dahil yung kanyang espiritu ay nahiwalay na sa kanya.
So kaya masasabi natin na yung image, tanging tao lamang ang may kakayahan na makipag-ugnayan sa Diyos, tanging tao lamang ang may kakayahan para nang sa ganoon ay maipakita, maisalarawan, no? Ma-reflect kung ano yung image na meron ang Diyos na buhay na siyang lumikha sa bawat isa po sa atin. Kaya nga pagdating ng verse 7, no, sabi doon, "Then the Lord God formed man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being." And I believe ito rin yung nagpapakita, no, na kakaiba, unique ang lahat ng tao, at ito rin yung dahilan kung bakit ayaw ng Panginoong Diyos na kipilin natin, kunin natin, agawin natin yung buhay na meron ang ibang tao. Since God gave life to man, man should not feel free to take life from any man, including himself. Yamang ang Diyos ang nagbigay ng buhay, walang sino man ang may karapatan na kunin ito sa kanyang kapwa, maging sa kanyang sarili. Dahil nilikha ng Panginoong Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, ang pagpapahalaga ng Panginoong Diyos sa tao ay gano'n na lamang. In Job chapter 1 verse 21, ang sabi doon, "The Lord give it and the Lord take it away." It is only God who has the right, the power na kunin yung buhay na ibinigay niya sa bawat isa po sa atin. Beloved, men and women are made in the image of God, and therefore, no, masasabi natin yung dignidad, yung halaga ng bawat isa po sa atin ay nakabase hindi sa posisyon na meron tayo, kundi base doon sa disenyo ng Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin. Kung kaya dapat pahalagahan ng bawat tao yung kaniyang kapwa. Kaya ibinigay yung utos na huwag kang papatay o huwag mo siyang papatayin. So the principle underlying the prohibition of murder is that of the sacredness of life. Because life comes from God. God gave us life, and it is only God who has the right, the power, no, na kunin din yung buhay na ibinigay po sa bawat isa atin. Yung pagpatay ay kasalanan at ipinagbabawal ng Panginoong Diyos. Sapagkat, sabi nga natin, ang pagpapahalaga ng Diyos sa kanyang nilikha ay higit sa lahat ng kanyang nilikha. And interesting na after the fall, naitala rin ang unang pagpatay. Chapter 1, creation story. Chapter 2, God created man. And then chapter 3, nag-fall ang man. Chapter 4, the first account ng pagpatay ng tao. Ano po yung kwento? Marahil familiar tayo sa Genesis chapter 4, kwento ni Cain at ni Abel. Kung saan nag-alay ang dalawang magkapatid pero hindi tinanggap ng Diyos ang kay Cain at ang tinanggap ng Panginoong Diyos ay ang kay Abel. Pero sa pangyayaring ito, no, ay nagalit si Cain at sa kanyang puso nakita ng Panginoong Diyos yung galit. Kaya sabi ng Panginoong Diyos, Abel o Cain, no? Siguro kung ginawa mo yung tama, o kung ginawa mo yung tama, then tatanggapin ka. Pero kung mali ang ginawa mo, sabi niya, yung kasalanan ay kumakatok sa iyong pintuan. Napakahalaga na siya ay yung pagtagumpayan. Kontrolin mo. Sapagkat kung hindi mo kukontrolin yung galit sa iyong puso, most probably ikaw ang kukontrolin ng galit. But unfortunately, in this account, we could see that Cain, no, rebelled against God. In what sense? Binigay ng Panginoong Diyos yung panuntunan, binigay ng Panginoong Diyos yung encouragement na labanan niya yung kasalanan and at the same time gawin kung ano yung tama. Pero ang ginawa ni Cain, no, niyaya niya yung kanyang kapatid at pagkatapos pumunta sila sa isang lugar at dito pinatay niya si Abel. Alam niyo po yung description sa Bible ng pagpatay kay Abel sa Old Testament. Sa original, ginilitan niya ng liig si Abel. Bakit? Sapagkat yung pag-offer ng sacrifice, ang gamit nilang pagpatay ay
Wala pa po yung mga sistema, kundi ginigilitan lang yung liig ng hayop. So, ito pala yung gusto mo, Ode, eto, ginilitan niya ng liig yung kanyang kapatid. Now, alam nating lahat, Cain was punished for murdering his brother, but not by the death penalty. Di ba? Ang ginawa ng Panginoong Diyos nung siya ay nagkasala, pinalaya siya. At pagkatapos, yung kanyang trabaho, ano bang trabaho ni Cain? Magsasaka. So ang binigay na parusa ng Panginoong Diyos, yung tinatrabaho mo na lupa, no, mahihirapan ka ngayon. Nabungkalin, mahirapan ka ngayon, nataniman, sapagkat hindi na ito kagaya dati. So kaya sabi ng Panginoon Diyos, dinala siya sa isang lugar. And many commentators believe na dinala siya sa isang lugar na hindi lupa. But I don't know, walang nakasabi sa Biblia. Ito ay assumption lamang ng maraming tao. But the point here is this, no? Pinarusahan si si Cain, pero hindi siya pinatay. Binigay yung unang utos na huwag kang papatay sa Genesis chapter 9, after the flood. Look at Genesis chapter 9, verse 6. Dito unang-unang binanggit yung panuntunan o yung utos na tayo ay huwag papatay. Sabi rito, whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed. For in the image of God has God made man. So the first command to not to murder, sabi dito, sinabi after napatayin ng Panginoong Diyos ang lahat ng tao. Siguro sasabihin nyo, paano yun? Di ba? Sabi natin kanina, ang Diyos lamang ang nagbigay, ang Diyos din ang pwedeng kumuha. So pagkatapos gawin ito ng Panginoong Diyos, no? Nag-alay si Noah, natuwa ang Panginoong Diyos at sinabi niya, mula ngayon hindi ko nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng malawakang pagbaha. At pagkatapos binanggit niya ito. Ang sino mang pumatay, no? Sabi nga, ganon din naman ang hihingin sa kanya. Sapagkat ang tao ay nilikha ayon sa wangis at larawan ng ating Panginoong Diyos. Listen, mga kapatid, bawat tao, bawat katabi na meron ka ngayon, lahat tayo na narito, bawat makasalubong nating tao, siya ay nagdadala ng imahin ng Panginoong Diyos. Yung pagpapahalaga ng Panginoong Diyos sa bawat tao na nakakasalamuhan natin ay gano'n na lamang. Napakataas na pagpapahalaga sapagkat nilikha siya ayon sa wangis ng Diyos. Kung papatayin natin, kung kukunin natin ang buhay ng ating kapwa, ang sabi ng Panginoong Diyos, kamatayan din ang parusa. So sa madaling salita, the principle behind this command, no, na no murdering, the issue is this, no? We are made in the image of God. Everyone is, because we are created by God, no? According to His image, everyone is valued by God. Yung pagpapahalaga ng Diyos, gano'n na lamang. Secondly, no? Tayo ay nilikha upang magdala o mag-reflect kung sino ang Diyos na ating sinasamba. At dahil tayo ay nilikha ng Panginoong Diyos ayon sa wangis ng Panginoong Diyos, tayo ngayon ay dapat na magpahalaga rin naman sa ating kapwa.
mas inelaborate ng Panginoong Diyos, mas pinalawak, mas pinabigat. Ano yung tunay na diwa ng pagpatay sa ating kapwa? So it is not enough to keep the sixth commandment as a precept, pero we must keep the sixth commandment in a broader context. Pag tiningnan natin pala yung pagpatay, no? Tingnan din natin ano yung reason, yung laman ng puso, bakit niya ginawa. Ano yung nagdulot o nagmotivate sa tao na yan para gawin niya yung pagpatay. Sa Bible, hindi lamang yung action ang tinitingnan. Ganon din naman yung motive, bakit mo siya ginawa. Kaya nga kung titingnan ninyo kahit sa mga counseling, ang tinatanong nila, bakit mo siya ginawa? Kasi tayong tao, most of the time, ang ating pagtingin sa sitwasyon kung ano lamang yung nangyari. Pero yung bakit siya nangyari, bakit siya ginawa, minsan nakakalimutan natin. So sa Bible, yun din yung kanyang binigyan ng diin. Look at Matthew chapter 5, verses 21 to 22. Unang-unang attitudes o issue ng puso, galit. Matthew chapter 5, verses 21 to 22. Sabi niya, you have heard that it was said to the people long ago, do not murder. And anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, Raka, is answerable to Sanhedrin. But anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Yung mundo, ang pagkakaunawa natin sa pagpatay ay isang krimen lamang. O isang krimen. Just what I have said a while ago, we focus more on the outward nature ng pagpatay. Pero nakakalimutan nating tingnan o bigyan diin yung dahilan bakit niya ginawa ang bagay na ito. That is why the Lord Jesus Christ insists that it is not enough, hindi sapat, no, na yung tao ay wag lamang pumatay. Sumunod doon sa utos na wag kang papatay. We must eradicate. Dapat nating tanggalin yung galit sa puso natin. Ulitin ko ulit, no? Parang hindi lamang sapat na hindi tayo papatay. Dapat tanggalin din natin yung anumang bagay na maaaring magdulot para tayo pumatay. At dito sa talata na ito, ang number one dahilan is yung galit. Tatlong bagay. Unang-una, yung tinatawag natin na smoldering anger o yung bitterness. No? So, dito, ang Panginoong Diyos, mula doon sa bunga ng pagpatay o yung pinakapagpatay mismo, pumunta siya doon sa ugat ng pagpatay. Ito yung salita na ginamit kung saan ay parang, alam niyo po pag merong nasunog, o kaya merong mga pagkatapos ng sunog, meron diyang mga kahoy na, ano man tawag dito? Hindi pa totally na napatay. So may baga pa siya. And then pwede pa siyang mag-cause ulit ng another sunog. No? Kung meron pang natira doon sa nasunog. Sabi niya, yung bitterness ganun din. Nagalit ka, pero yung galit, itinanim mo. Yung galit, hinayaan mo, nakainin ka. And unfortunately, dahil doon sa galit na yon, no, dumating yung pagkakataon na nagkaroon ka, pinatay mo yung kapwa mo. Kaya nga yung sinasabi ng Bible, kung ikaw ay magagalit, huwag mong palubugin ng araw. Tanggalin mo kagad sa puso mo dahil pag inilagay mo ng inilagay o inalagaan mo, inisip mo ng inisip yung ginawa sa iyo ng kapwa mo, magulat-gulat ka, no? Papunta na pala doon sa pagpatay. So kaya sabi ng Panginoong Diyos, no, yung tao dapat tingnan niya hindi lamang yung action, yung reason bakit niya ginawa. Look at Hebrews chapter 12 verse 15. Now this is a very interesting passage. Pwede pong pakibasa?
Mga kapatid, ano ang dahilan para ma-miss natin ang biyaya ng Diyos? Base dyan sa passage. Bitterness. Ano ang dulot ng bitterness sa buhay natin? Base dyan sa passage na yan. So siguro magandang tanungin po natin, meron ka ba bang inaalagaan na galit dyan? Ngingiti-ngiti ka doon sa katabi mo, yung pala gustong-gusto mo ng kuritin, no? Sa sobrang galit na meron ka. So bitterness. Second, spoken animosity. Yung galit, no? Doon sa puso, lalabas at lalabas yan sa salita natin. Naalala niyo, sabi ng Panginoong Diyos, ano ang masama? Sabi niya, hindi masama yung pumapasok. Ang masama, yung lumalabas. Bakit? Kasi yung lumalabas, galing doon sa puso niya. Now, kung mayroon kang galit, yung pagsasalita mo, galit din. Agree? Di ba? So, lalabas din yung mga pangit at sabi nga natin, hindi kaibig-ibig na mga pananalita sa ating kapwa. Kaya sabi niya, ang sinong mga nagsasabi ng raka, anong sabi niya? Doon, itatapon sa... hindi pala yung raka. Yung raka ay dadalhin doon sa Sanhedrin, lilitisin, pero pag sinabi mong fool, sabi niya itatapon sa impyerno. Alam niyo po, sabi natin siguro ito lang yung utos na hindi natin mababiolate. Pero pag sinabi mo pala sa kapwa mo na TANGA, pag sinabi natin na GAGO, pag sinabi natin na dami pang mga salita, in a sense, no, pinapatay natin yung ating kapwa. So, pag ito yung ating magiging, pag naktining na natin ito, pwede nating sabihin, lahat tayo mamamatay tao. Agree? Parang iba hindi. Kasi hindi ko nabanggit yan kahit kailan sa buhay ko. So tingnan pa natin mamaya kung ano pang kasalanan ang pwede mo sabihin natin na tayo ay pumapatay din. So if you're used to calling people idiots or sabi nga niya fool or anything, then sabi ng Panginoong Diyos, huwag mong sabihin yan. Kasi nilikha ko yung tao na yan ayon sa aking wangis. Ganun na lamang ang pagpapahalaga ko dyan, huwag mo siyang ibaba ng gusto. Nakuha niyo po yung idea? Kaya kasalanan pala yon. Kaya mali pala na sabihin natin, lalo na sa mga anak natin, no? Pag nagagalit tayo, naiinis tayo, kung ano-ano lang lumalabas sa bibig natin, no? There was a time na, hindi ko alam, pero nasabi ko sa anak ko, meron akong pinopoint. Ito yung problema ko. Minsan parang ang tingin ko is black and white, no? So hindi niya, magkaiba kami ng perspective siguro ng anak ko. Then, sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung matalino ka o bobo ka eh. No? Parang bakit hindi mo maintindihan itong sinasabi ko sa'yo? Pero, sa madaling salita, pagkatapos kong sabihin yon, eto ngayon, nung bumagsak sa akin, oops, ba't ko ba ito nasabi? Yung anak ko pumasok sa room, sinundan ko siya. Sabi ko, anak, patawad. Hindi ka bobo. Napakatalino mong tao. No? Patawad doon sa nasalita ko, dahil, sa nasabi ko, dahil nadala ko ng emosyon ko. Parents, this is a good reminder for all of us. Sometimes yung galit natin, yung inis natin, dahil hindi naintindihan ng ating kasama sa bahay, kung ano-ano lumalabas sa ating bibig. Pero nakalimutan natin, bukod sa yan ay laman at dugo natin yan,
Bukod sa yan ay ating kapamilya, kapatid sa Panginoon, yan ay nilikha ayon sa wangis ng Panginoong Diyos. Pahalagahan natin. At hindi lamang yon, meron din tinatawag na stated assassination. And I believe many of you are familiar with this. Alam niyo po ba na pag binantaan nyo ng papatayin nyo ang isang tao, pwede na kayong idemanda? Di ba? So ibig sabihin, pag yung palang isang bagay din na pala na hindi maganda, yung bang tinatawag mo ang yung kapwa ng mga salita na kung saan nagpapababa ng kanyang moralidad. Mahilig tayo sa ganun di ba? Napakatanga mo talaga. Ay, sorry po. Lahat na ganun sinasabi natin. Pero tingnan niyo po sa James chapter 3, verse 9. Pwede pong pakibasa? Tingnan mo. Bakit sinunod yung last part na yon? Bakit kasama yung who have been made in His likeness? Kasi nga yung pagpapahalaga ng Panginoong Diyos sa tao, ganun na lamang. Sabi niya, dahil ganun ang pagpapahalaga ko sa tao na huwag mo yan sabihan ng kung ano-anong mga salita na nagpapababa sa pagpapahalaga na meron ako sa Kanya. Ito siguro hindi naman kasama, pero isama na rin natin. Amen. Meron tayong toxic na sistema sa mundo dito sa Pilipinas Pag unang-unang nagkita, uy, ang taba-taba mo na ngayon. Di ba? Ito nga, hindi ko lumuluwag di ba? Alam niyo ba mga men na no yan sa mga babae? Wag na wag niyong tatawagin na matabayan. Hindi niyo alam kung anong kumukulo sa utak niyan, di ba? Wag na wag niyong babanggitin yan. So may marami tayong mga salita na unconsciously nakakasakit sa ating kapwa. Pero nakalimutan natin na bilang mga anak ng Panginoong Diyos, hindi tayo doon tinawag ng ating Panginoong Diyos. So, pag tinignan natin ito, pag inayaan natin yung galit sa ating puso, lalabas at lalabas siya. At hindi natin alam kung ano yung pwede nating magawa. Kaya minsan yung iba, nakakapatay, nang sabi niya, hindi ko sinasadya Pero bakit mo nagawa? Kasi nakontrol na siya nung galit niya. So kaya ang sinasabi ng Bible, ito yung mga bagay na dapat iwasan. Now, pwede ba siyang maiwasan? Normal tayong lahat na tao. Kung paano normal ang magmahal, normal din ang magalit. Kaya sabi ng Bible, huwag kang magalit sa iyo o huwag kang magkasala sa iyong pagkagalit. Paano? Sabi niya, huwag mong hayaan na lubugan ka ng araw. Huwag kang magtanim ng galit sa iyong puso. Magalit ka sa mali, huwag kang magalit o huwag mong personalin yung tao. Okay po? At ang nais ng Panginoong Diyos, mahalin natin ang ating kapwa. Instead of fighting with each other, the Lord wants us to forgive others. Please open your Bible in 1 John chapter 3, verse 15. Pwede pong pakibasa? Wow. Nabasa niyo po ba yon? So, sino sa inyo ngayon dito ang hindi murderer? Meron pa ba? Lahat pala tayo mamamatay tao, no? Anyone who hates his brother is a murderer. So yung utos na huwag kang pumatay, hindi lamang yung action. Kasama yung attitude, no? Yung motive, yung naglalaro doon sa mind natin, sa heart natin. Kasama siya. I hope mas maging maliwanag sa atin na ang gusto ng Panginoong Diyos, nilikha ko ang tao na yan ayon sa aking wangis, pinapahalagaan ko siya, dapat mo rin siyang pahalagahan.
So kung meron tayong galit sa ating puso, may mga naglalaro na paghihiganti sa ating kapwa, kapatid, tanggalin na natin yan. Palitan natin ang pag-ibig. Pag binasa ninyo yung Ephesians chapter 4, ang context ng Ephesians chapter 4, chapter 1, we are so blessed with many spiritual blessings. We were chosen by God even from the foundation of the world. Pinatawad tayo, niligtas tayo, lahat yan. Chapter 2, pinakita niya yung pagkakaisa ng Hudyo at ng Hentil sa isang iglesia, the mystery. Pagdating ng chapter 3, sabi ng Panginoon Diyos, itong pagkakaisa nito dapat makita sa buhay natin. Kaya pagdating ng chapter 4, ang unang-unang diniscuss ni Apostle Pablo, walk in humility. Para saan? Para na sa ganun magkaroon ng pagkakaisa. Sabi niya, para magawa natin ito, dapat baguhin yung sarili. Kaya pagdating ng verse 17, chapter 4, sabi niya, hubarin mo yung dati mong pagkatao. And then, isuot mo naman yung bago mong pagkatao. Tapos, diniscuss niya, ano bang buhay meron ka dati noon? Dati kang magnanakaw, dati kang magagalitin, dati kang sinungaling, lahat yon. Tapos, dun sa last part ng chapter 4, pag tinignan niyo yung book of Ephesians, yung lahat ng uri ng galit, no, yung level, pinakita niya. Pero sa bandang uli, pagdating ng verse 32, sabi niya, tanggalin niyo lahat yan. Sabi niya, forgive one another as God forgave you in Christ Jesus. So instead na hayaan natin yung galit ang maghari sa ating puso, sabi ng Panginoong Diyos, magpatawaran kayo. Sapagkat kayo ay pinatawad ng Diyos sa inyong mga kasalanan. So again, the radical righteousness na hinihingi ng Panginoong Diyos ay hindi lamang yung pag-refrain sa pagpatay. Pero ang sinasabi niya, yung pagbabago dun sa loob na magbubunga ngayon ng aksyon natin sa labas. At yun ay magaganap lamang kung aamin natin na tayo makasalanan at isusuko natin ang ating buhay kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Tanging si Kristo lamang ang pwedeng makapagbago ng lubusan sa buhay ng bawat sa atin. Hindi niya lamang tayo babaguhin, kundi bubuhayin niya yung ating patay na espiritu. At maibabalik ang ating nasirang relasyon na bunga ng pagkakasala ng unang tao. So kung gusto natin na maipamuhay ang panuntunan ng Panginoong Diyos, napakahalaga na meron tayong tamang relasyon sa ating Panginoong Diyos. Then ano pa yung mga bagay na maaring pagpatay na hindi natin alam? Abortion. Hindi ko alam kung applicable ito, but kung merong man nag-iisip, please, itigil na po natin. Pero kung ang abortion ay pwede nating sabihin na patatawarin pa rin ng Panginoong Diyos. Walang kasalanan na hindi patatawarin. Even the murder. Remember si Apostle Paul, lagi niya sinasabi na ako yung pinakamasamang tao dahil pinag-uusig ko at pinatay ko yung mga tao. Pero pinatawad siya ng Panginoong Diyos. Si Moses, kaibigan ng Panginoong Diyos. Anong unang kasalanan ni Moses? Murder, di ba? Lahat ng yan, pinatawad ng Panginoong Diyos nung sila ay lumapit sa Panginoon. Same is true with abortion. Patatawarin tayo ng ating Panginoong Diyos. Bakit kasalanan ito? Bakit ito murder? Kasi premeditated. Pinag-isipan, pinagplanuhan. Pumunta ka sa isang lugar o bumili ka ng isang gamot na maaring makapagpalaglag. Merong mga ano ba tawag dyan? Miscarriage na tinatawag dahil hindi sinasadya. Tawag natin doon miscarriage. Pero pag sinabi nating abortion, pinag-isipan. Pinilano. Alam niyo po ba na merong 1.1 million cases sa Pilipinas yearly ng abortion? At base sa pag-aaral, 14.6% ang inaasahan nila na paglago starting noong 2020. Ganon kadami. Ito yung nakalista. Hindi pa dito, wala pa rito yung mga nagaganap doon sa mga lugar na kung saan parang baliwala lang ang pagpapalaglag.
So yung pagpapalaglag ng bata, sabihin natin, kasalanan. Bakit? Sapagkat yung buhay hindi nagsisimula sa paglalakad niya. Doon pa lamang tayo sa sanapupunan ng ating ina, tayo ay meron ng buhay. Pag binasa niyo yung Psalm 139, doon pa lamang sa loob ng inyong tahanan, no, hinuhubog na ng Panginoong Diyos ang bawat bahagi ng ating buhay. Sabi ni King David, nasa sinapupunan pa lamang ako ng aking ina, ako ay makasalanan na. So ibig sabihin meron ng buhay. Hindi yan parang dugo lamang na nabuo. Kaya kung siya ay palalaglag natin, then bakit pa palalaglag? Hindi ako kasama dyan. No? Kasalanan niya. Okay po? Then thirdly, suicide. Suicide is not unforgivable sin, but it is sinful and selfish. And it is murder. Marami laging tanong, no? Paano pag nagpakamatay ang tao? Pwede ba siyang maligtas? Ang pagpatay, same din ng kasalanan ng ibang tao. May mga tao na likas na emosyonal. Na pag dumating ang problema sa kanila, para bang kahit na maliit na problema, sobrang bigat na ng pagtanggap niya. May mga tao naman na parang normal lang, may problema pero nakangiti pa rin. Pero iba-iba yung personality natin at may mga tao na ang tanging solusyon niya is kitilin yung kanyang buhay. Now, we're not encouraging you to do that. Sabi natin, yan ay kasalanan, pero pwedeng patawarin ng Panginoong Diyos. Pero yung pagkitil ng ating buhay, ang tawag natin dyan ay murder dahil sinadya mo eh. Kinuha mo yung buhay na ipinahiram sa iyo ng Panginoong Diyos. Nasabi natin, tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihan para kunin o bawiin yung buhay na ibinigay niya sa bawat isa po sa atin. At dahil ang suicide madalas nagaganap nung pandemic, maraming cases na naitala, lalo na sa mga kabataan, no? Dahil nabuhay tayo ngayon sa panahon na parang yung tao nandun na lamang sa loob ng kwarto. Eh. Nung panahon namin nila Kuya Vic, ang tao, yung mga bata, pinipilit tawagin sa loob. Di ba? Binabawalang lumabas. Pero ngayon, baliktad. Yung mga bata, pinipilit palabasin. Maglaro kayo sa labas. Pero dagi nandun lang sa loob. May hawak-hawak, no? So dahil doon, napakababaw din ng kanyang emotional quotient. Na ang tendency ngayon, pag mayroong mabigat na problema, ito ang solusyon. Now, dito papasok yung kahalagahan ng growth group. Kung meron kayong, kung nandun kayo sa isang lugar, no, baka meron tayo diyang growth group na nag-i-exist. Dahil yung growth group natin, yung small group, doon pwede mong masabi kung ano yung pinagdaraanan mo. Pwede mong ma-share kung ano yung mga struggle na meron ka. And good news, kung talagang meron kang na pinagdaraanan, praise God, meron tayong Pastor Boyet, meron tayong Eket na pwede niyong kausapin. Pwede kayong magsabi na, pwede ba akong mag-schedule? No? Para sa counseling? Para na sa ganoon, merong mailabas natin yung struggle na meron tayo. At maiwasan yung pagkitil natin ng ating buhay. Beloved, because you matter to God, you matter to us. Gusto natin na maiwasan ang mga aksyon na magdudulot na pagsisihan din natin sa bawat isa. At pagka ang isang Kristiyano nagpakamatay, yun yun, selfish to sa isang banda. Tinakasan mo yung problema mo, pero nagbigay ka ng problema sa mga mahal mo sa buhay. Ako niyo po, yung tatay nabaon sa utang, nagpakamatay. Nung nagpakamatay, lalong naghirap yung mga pamilya niya. So hindi solusyon yung pagpapakamatay. No? Pwede niyo po kaming kausapin. Magkano yung rate natin, Eket? Joke. Libre po, libre. No? Walang bayad. So, kung ito yung mga bagay na dapat nating iwasan, ano ang dapat nating gawin? Positive
implications of the command? Well, marami sa atin, masasabi natin na hindi tayo pumapatay ng tao. In a technical sense of the word, still, based on what we have studied, no, we can say na break din natin itong command na ito. So, kung ano dapat natin gawin ngayon? Number 1, love your neighbor. In what sense? Paano ko mamahalin ang aking kapwa? Sabi nila, kapag ikaw daw ay ngumiti sa umaga, meron kang papangitiin na 35,000 na tao. Kuha niyo po yun? Yung ngiti mo, halimbawa, nginitian ko ng, hindi ngiting aso nginitian ko halimbawa si Ron. Pag ngiti ko kay Ron, yung makakasalubong ulit ni Ron, most probably, ngingitian niya rin. Dahil nginitian ni Ron, si Fauna, o ngingitian niya rin yung makakasalubong niya. So, sabi niya, sa simpleng pagngiti mo pa lamang, no, binigyan mo na ng bagong kulay yung buhay ng taong nakasalubong mo. I don't know kung familiar kayo doon sa song na we say that we love our neighbor, but don't even know their names. Gusto niyo pong kantahin ko? Wag na lang po. Wag na lang. Oh. So, sinasabi mong mahal mo ang kapwa mo, pero hindi mo nga alam kung ano yung pangalan. Lahat tayo may iba-ibang problema sa pag-alala ng pangalan. Pero sabi ng mga matatalinong tao, ang laking bagay daw pag tinatawag natin sa pangalan niya yung isang tao. Ibig sabihin, uy, hindi ka baliwala lang sa akin. Kasi naalala ko kung anong name mo. So simpleng bagay. Pero ang pinakamahalagang pagpapahayag ng pag-ibig natin, we must share the gospel of life with people who are dead in their sins. If we truly love people, the best way na ipahayag natin ang pag-ibig na yan, share natin ang buhay na iniaalok ng Diyos sa sangkatauhan. Walang ibang taas na pagpapahalaga. Yamang nakita natin sa salita ng Panginoong Diyos na ang tao ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At yamang lahat ng tao ay makasalanan, ibig sabihin lahat ng tao ay patay sa kasalanan. Pero merong buhay na naghihintay kay Kristo. Sapagkat ang sabi niya, ang sino mang sumampalataya sa akin ay merong buhay na walang hanggan. So ngayong nakita natin yung tunay na sitwasyon ng tao, it is our privilege and responsibility to share the gospel to the lost. And by the way, by not sharing the gospel to the lost, in a technical sense, pinapatay po natin sila. Pwede pakibuksan sa Ezekiel chapter 3, verse 18 to 19. Pwede pong pakibasa. Ang linaw po, ano? So kung wala kang ginagawa, ang feeling mo okay ka na, oops, taka muna kapatid, merong sin of omission. So once na hindi natin i-share ang gospel, no, pananagutan natin siya. Sapagkat bawat tao na namamatay, no, merong bahagi ng kanyang buhay na nagpapatuloy. Ano yon? Yung kanyang kaluluwa. At kung sinasabi nating mahal natin ang ating pamilya, mahal natin ang ating kaibigan, mahal natin ang ating kapitbahay, then the best manifestations of that word love, no, na nagmumula sa iyong bibig is by sharing the gospel. Share mo yung mensahe ng kaligtasan na iniaalok ng Panginoong Diyos. So, ano yung principle? Bakit ayaw ng Diyos na tayo pumatay?
sapagkat ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. At dahil nilikha ng Panginoong Diyos, tanging tao lamang ang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ang pagpapalaga ng Panginoong Diyos sa tao ay gano'n na lamang. So walang karapatan ang sino man sa atin na patayin natin ang ating kapwa. Bawiin natin ang kanyang buhay. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos lamang din ang may karapatan para kunin ang buhay na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Kung hindi tayo dapat pumatay, dapat din nating makita ano yung mga attitude, emotions, actions na maaring magdulot para magawa natin ito. Unang-una, galit. Yamang lahat tayo ay nagagalit, napakahalaga na makontrol natin yung galit natin sa biyaya ng Panginoon. Huwag nating hayaan na lumalim yung galit sa ating puso. Huwag nating hayaan na sariwain, no? Yung mga maling bagay na ginawa sa atin ng ating kapwa. Habang sinasariwa mo yan, lalo ka namang nagagalit, no? Lalo namang sinasabi ni Satan sa'yo, oo nga, napakasama talaga nung tao na yon, di ba? So kaya pag nakikita mo yung mukha niya, nasisira yung buhay mo. Hanggang sa magkaroon ka ng pagkakataon, katulad ni Cain, patayin yung kanyang kapatid na si Abel. May mga aksyon, may mga problema sa buhay na minsan inisip natin ang tanging solusyon ay bawiin ang ating buhay. Pero ulitin natin, Diyos ang nagbigay, wala tayong karapatan para bawiin natin ang ating buhay. Maring nagkamali ka sa isang relasyon, hindi mamali, nagkasala ka sa relasyon, then nahiya ka, gusto mong tanggalin yung kahihiyan. Pero salamat, gaano man kabigat ang ating kasalanan, merong kapatawaran na naghihintay kay Kristo. At kung tunay na mahal natin ang ating kapwa, ibahagi natin ang mabuting balita. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayong lahat ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyong buhay na salita. Dalawang salita mula sa iyong dakilang utos. Pag tiningnan namin, Lord, parang exempted po kami. Hindi nga po namin inisip na pumatay ng kapwa. Pero salamat sa pagpapaalala. Maring hindi namin ginagawa, pero doon sa loob ng aming pagkatao, pumapatay din po pala kami ng aming kapwa. Tulungan mo kami, Ama, na imbis na galit ang maghari sa aming puso't isipan, tulungan mo kami na magmahal. Una na sa aming pamilya, sa mga taong nakapaligid sa amin, makita yung tunay na diwa ng pag-ibig na natanggap namin mula sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. At ganun din naman, tulungan mo po kami, Ama, sa tulong ng Banal na Espiritu na maibahagi ang mensahe ng kaligtasan sa mga taong nakapaligid po sa amin. Lord, pagpalain mo po ang iyong mga anak. Sa pangalan ni Kristo Jesus ito ay panalangin. Amen. Sobrang bigat po ng commandment na ito. Pero sa tulong po at habag ng ating Panginoon, tayo ay inaanyayahan ng Diyos na let's come to the altar. Mahirap ba? Masakit ba? Lumapit lang tayo sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo in response to His Word. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar.
The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Thank you, Lord. We may all be seated in the presence of our God. Magandang umaga po uli sa kanilang lahat. At para naman po sa ating pong pagkakaloob ay ito nga po sinasabi sa aklat po ng Malakias 3, kabanata pong 8 at 10. Ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit pinanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Dahil dalhin ninyo ang buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito
kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Tayo po ay manalangin. Muling kabanal-banalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kinikilala po namin ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabanalan. Patuloy po kami nagpapasalamat sa buhay na pinagkakaloob mo sa amin, sa hangin, sa lupa, sa tubig na aming pong pasamatalang tinatamasa. Salamat sa mga kasama namin, sa mga mahal namin sa buhay na patuloy namin kasama, sa kalusugan na pinagkakaloob mo sa amin. Gayon din po, Panginoon, sa mga tinatangkilik po namin, maraming pong salamat. Ang dalangin po namin, Panginoon, sa iyo ay kung paano mo pinagpapala ang bawat isa. Bigyan mo kami ng puso na magpakumbaba, puso na handang maghandog sa iyo, sa pamagitan po ng aming ikapo, na sa ganun po ito'y magamit nga po sa iyong kalawalatian, sa iyong kaharian. Lord, itama mo ang aming puso. Manguna ka sa amin. Kung kami man po, Panginoon, sa pagkakataong ito ay nangailangan, Panginoon, ng kung ano sa pang-araw-araw namin. Lord, I pray, Panginoon, ang katugunan mo ito, na sa ganun maging channel po kami ng blessing sa iyong kaharian, sa aming mga kapatiran. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos. Gamitin mo po, Panginoon, ang aming nagkaloob sa iyo, na sa aming mga puso, Panginoon, may makita at masumpungan mo na ito po ay naiimpon sa kalooban. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos. Sa iyo namin ito nagbibilin po lahat na ito sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen and amen. Kung nais po ninyong magkaloob ng inyong mga tithes and offering, ay through online and mobile banking platforms, maaari po ninyong mahulog sa mga bank account na makikita po sa ating screen. Marami pong salamat. Good morning po ulit sa bawat isa. Kami po sa GCF Bulacan ay nagagalak po sa pagdalo po ng 5 first-time visitors po. Nawa po ay tumayo po tayo kapag natawag po ang ating pangalan at manatili po nakatayo upang ma-welcome po kayo ng ating mga kapatiran. Tinatawag ko po si Miss Francesca May Sanggilo or Sanggulo. Morning po. Ashley Nicole Lagrimas. Adrian Valentino, Franz Navor, and Sean Carl Santos. Welcome po. At meron pa po ba tayo mga tinatawag na ngayon lamang po nakadalo? Hiniling po namin na tumayo po tayo. Kung wala naman po, maraming salamat po. Makakaupo na po tayo. And for some announcements naman po, programming tutorial po, every Saturday, 2 to 4 p.m. here po at GCF Bulacan. And basketball clinic po, every Saturday din po, 4 to 6 p.m. po, open to 9 to 18 years old. And discipleship training po, every Saturday, 8 to 10 a.m. po, here also at GCF Bulacan. And coffee ministry, every Saturday, 6 to 7:30 a.m. at Municipal Ground. And may I call on po for Pastor Rodney for the announcement po for Student Center. Ay, Pastor. Ayan. So, magandang umaga po sa atin lahat. Magandang umaga din naman po. Good morning! Yan. So,
ang nakikita niyo pong mga pictures po sa ating screen ay yung sa atin pong student center, and ito pong nasa taas po kami, nandoon po ay, yan po ay sinasaganap po tuwing every other Friday, so twice a month po, at least twice a month, na Buhay Estudyante po, kung saan po ay nagkakaroon po ng special program, special fellowship, at may special food din po para po sa kanila. At ganyan po sila kadami. Actually, hindi lang po tuwing Friday, ang average na po ng attendees po natin sa ating student center daily ay usually nasa 30s to 40s na po. Minsan po dumadami sila. And we would like to praise God na ganun po yung bilang nila ngayon, dahil tunay nga pong ang Diyos po ang kumikilos para lumago po itong gawain na ito. Sa katotohanan po, papatayuin ko lang po ulit sila. Yung mga estudyante po, mga kabataan po na nandito, pwede ba kayong tumayo ulit? Sila Yara, sila Francia. Sila po ay galing po sa ating student center. So sila po ay bunga na po ng gawain ng Panginoon na ito. Thank you, pwede na kayo umupo. So ngayon po, kami po ay nananawagan po sa lahat na patuloy pong ipanalangin ang ating student center. Ano pong mga ipagpe-pray natin? Una po ay yung bilang po nila, na patuloy po silang dumami sa pag-attend sa student center, at dito na rin po, na eventually po, tulad po nila, ay mag-church na rin po tuwing Sunday at mag-fellowship po. So pag-pray po na patuloy pa pong maikalat ang magandang balita sa ating mga kabataan po sa paligid natin. And pangalawa po, pakipag-pray din po na tanggapin po ng mga workers na itatap yung pag-tap nga po. Dahil sa dami nga po nila, nangangailangan na po kami ng katulong po, ng kasama po na magmi-minister sa mga kabataan. So pakipag-pray po ang puso ng mga manggagawa na hindi po magsawa, hindi po mapagod, o kung mapagod man ay magpatuloy pa rin. And lastly po, please pray also for financial provision. Dahil nga po madami po sila po ay pinapakain po doon po sa Buhay Estudyante na every other Friday. So kailangan po ng resources para po mabili yung mga pagkain at pampakain po. And kung gusto nyo rin po na mag-donate, magbigay ng provision po para dito, na hindi lang po doon sa every Friday, gusto nyo po, every other Friday, gusto nyo ay every Friday, magbibigay din po kahit walang Buhay Estudyante, malugod po namin itong tatanggapin. Kami po ay magpapasalamat ng husto. So patuloy pong pakipag-pray ang gawain ng Panginoon na ito, na patuloy po itong gamitin para maabot po ang puso ng ating mga kabataan. Yun lamang po. Salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. So nakakatuwa po, no? Praise God for our student center, and we hope and pray na supportahan po natin ang gawain natin ito. And in relation to that also, nakalimutan yata na banggitin, wala pa po dito dahil hindi pa napag-usapan. We're planning to give something dito po sa Dakila this coming Christmas, o this coming December. I-announce po yung pinakadetalye para ma-reach out din po natin yung mga kapitbahay natin dito. Sabi natin, we must love our neighbor. And who knows, through this, we'll be able to share to them the gospel. So tayo pong lahat ay magsitayo at tayo ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, sa iyo ang lahat ng luwalhati sa natapos naming gawain. Salamat sa paglilinaw mula sa iyong buhay na salita. Lord, kahabagan niyo kami. Palitan mo ng pagmamahal ang mga galit sa aming puso. Palitan mo ng pangunawa ang pagkainis sa aming mga puso, O Lord. Dalangin namin na unang makita sa aming buhay ang tunay na diwa ng pag-ibig na nakamta namin sa inyo. Lord, ang panalangin ko po sa iglesyang ito na ang pagmamahal mo ang siyang maghari upang kapayapaan at kagalakan ang siya ring maghari sa loob ng iglesyang ito. Sa iyo po, Ama, pinagkakatiwala namin ang aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Ingatan niyo po kami. At kung hindi pa babalik ang aming Panginoong Hesus, muli ibalik niyo kami sa lugar na ito sa darating na unang araw ng Sanlinggo upang patuloy na magpuri at sumamba sa iyong dakilang pangalan. Ito ang aming panalangin sa matamis at dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. God bless po.